Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Commission o PAOK ang isang illegal pogo hub sa Pasay City. Pero hindi Chinese, kundi mga Koreano ang nagpapatakbo nito. Nag-ooperate ang nasabing Korean-run pogo hub sa basement ng isang hotel. Nadiskubre sa mga nakabukas na computer set ang ilang online betting at online bank applications. Patuloy ang investigasyon ng PAOK sa ibang transaksyon na ginagawa sa Pogo Hub. Arestado sa operasyon ang 6 na Korean nationals at 14 na Pinoy. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Winston John Casio, ang tagapagsalita ng PAOK. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Good afternoon, Cheryl. Good afternoon sa iyong mga tagapanood at tagapakinig. Abay, sir, kakaiba po ito. Basement ng isang hotel. Eh, hindi ho ba namomonitor ito ng pamunuan ng isang hotel? Well, medyo hindi ka paniwala ang natanggap naming paliwanag sa kanila kagabi na hindi daw nila alam na may nag-ooperate na ganito. Tapos may nakita pa kaming isang junket operator na nandun sa loob. Ang sabi ng junket operator, yun, legal sila. Yung junket operators, legal. Sinasabi nila, hindi nila alam na doon sa maliit na kwarto sa loob ng kanilang opisina ay mayroong nagpapa-offshore gaming operations ng mga South Koreans din. So we have to dig deeper into this. Ngayong hapon po ay sinisimulan namin yung pag-draft ng application ng cyber warrant. Hopefully matapos namin ngayong hapon, nag-apply pa namin tomorrow yung cyber warrant. At kami din po ay mag-i-inquest ngayon doon sa 6 na South Koreans. We will charge them for being undesirable aliens. At yung mga Pilipino naman po, kapag hindi namin naabot yung sapat na oras within the reglementary period, papakawalan po muna namin. Pero hindi ito kasiguraduhan na hindi sila makakasuhan. May nag-tip ho ba? Paano ba natuntun itong operasyon pong ito? 3 linggo na po nakakaraan, nakatanggap kami ng impormasyon sa ilang mga taong nakakapansin sa loob ng hotel na yan, ng mga nangyayari na yan. So, nag-case build up po kami and we're able to get enough pictures and videos that convinced us na itong operasyong nakita namin dyan ay talagang isang pogo. It's a South Korean run pogo. Okay, sabi po nga natin, ito ay nasa basement ng isang hotel. Ano ho ba ang klaseng kwarto to? Saan nakaposisyon sa basement? Mismo... Alam mo... Go ahead, Sir Winston. Cheryl, alam mo, hindi ko nga kagabi nandun pa ako. Kausap ko yung mga staff ng hotel. Alam mo, para mapasok mo yung kwarto na yon, dadaan ka doon sa parking area, dadaan security perimeter, may mga pagdadaanan kang mga lagusan. Then saka ka lang makakapasok doon sa room na yon. Hindi ka ho makakapasok sa kwarto na yon kung hindi ka dadaan sa several layers of security. Hindi naman po pwede magmaang-maangan yung hotel na hindi nila alam na may nangyayaring ganoon po doon. So kaya sa aming investigasyon, kasama ho naming titingnan ang pananagutan ng hotel kung meron man, kung may sapat kaming ebidensya, pero sa initial naming talaga may pananagutan ho sila rito. Yes, how can they not know considering na 3 weeks na po kayong nagsa-surveillance? So ibig pong sabihin, more than 3 weeks na po yung operation. Matagal na po yung operasyon na ito, ma'am. Ito po ay nanggaling pa sa ibang... itong grupong ito ay napansin na po namin noong nakarang taon dito naman po sa isang building complex dito sa loob ng Asiana po, dito sa may Asiana area. Then napansin po namin nang sila ay naglipat papunta rito sa Heritage Hotel. So, kaya alam po namin na matagal na po sila diyan sa area na yan. So, the hotel cannot feign innocence. The hotel cannot feign ignorance because this is one of the biggest hotels here in Pasay, yes, no? Yes. So, they've got different layers of security here. So, we will not accept their feigned ignorance and feigned innocence. Ano po ang pwedeng kaharapin na parusa po ng Heritage Hotel dito po sa nadiskubre ninyong Pogo Hub? Alam niyo po, ang illegal gambling, lalo na kung illegal gambling in relation to cybercrime, yung Republic Act 10175, at maging yung bagong batas, yung tinatawag nating APASA,
Anti-Financial Accounts Scamming Act. These are predicate crimes in relation to money laundering. So malamang, Cheryl, tayo ay Hello? Go ahead, sir. Hello? Hello, sir. So malamang kami ay magsasampa ng kaukulang kasong kriminal, forfeiture, at maging civil forfeiture. Hindi lamang po dito sa grupo ng mga South Korean, kundi kung sapat ang ebidensya ay maging doon sa nagmamay-ari ng hotel na ito. Okay. And saan po nakadetain ngayon itong mga naaresto? At ano po ang immigration status nung 6 na Korean nationals, Sir Winston? Yes, ma'am. Yung 6 na South Korean nationals po ay nakadetine po ngayon sa PAOK Custodial Facility dito po sa Pasay. Yung isa po doon sa 6 ay napag-alaman na po namin mayroong inisyal na mga paglabag sa ating immigration laws sapagkat overstaying na po siya dito sa Pilipinas. Yung 15 naman po ng mga Pilipina na kanilang mga trabahador ay nandito rin po sa amin. Kung hindi ho sila masasampahan ng tapat na reklamo sa loob ng reglementary period, sila po ay mapapakawalan. Yung mga Koreans, hindi na po mapapakawalan yan kasi i-inquest na po sila ngayon. Pero Ma'am Cheryl, yes, sir. Hindi, kahit mapapakawalan natin yung mga Pilipino, kukunin natin lahat ng information sa kanilang mga biometrics, kanilang mga bahay, and so on and so forth. Para po, kapag may sapat na ebidensya na tayo by the end of the week or maybe next week, isasama po natin sila sa kakasuhan para hindi na po sila tularan pa ng mga kababayan natin na pumapasok sa ganitong klaseng mga trabaho. Nakakuhanan na po ba natin sila ng statement? Nagkaroon na po ng inisyal na pag-uusap, interview dito sa ating mga kababayan. Opo. At base sa inisyal naming nakuha, mukhang tama ang aming basis para doon sa pag-operate laban dito sa mga South Korean run Pogo na ito. Higit 1 buwan ng pasupo ang deadline sa pagpapauwi nga sa foreign Pogo workers. Pero ayon po sa Bureau of Immigration, Sir Winston, nasa 11,000 pa rin yung nananatili sa bansa at malaki ang posibilidad na tuloy nga po ang kanilang illegal na operasyon. Kamusta po ang inyong pagtugis sa mga ito? Totoo po yan, Ms. Cheryl. In fact, nakita niyo naman magmula ng last week, sunod-sunod ang aming operasyon laban sa mga Pogo-related foreigners. In fact, pang-4 na po itong operasyon namin magmula ng February 13 at may mga kasunod pa po ito. May posibilidad ho talaga na lalagpas pa ng 11,000 itong ating mga foreign nationals na may kinalaman sa Pogo. Medyo matitigas ho ang ulo ng mga ito. Talaga ho ito yung mga kriminal. At dahil sa ating paningin, sila yung mga kriminal at binababoy nilang ating mga batas, dapat po nating papapanagutin ito. Katulad ng mga South Koreans na ito, hindi natin papayagan ito na ma-report ang ganun-ganun lang. Kakasuhan natin sila ng samot-saring mga kaso nang sa gayon ay matikman nila kung papaano makulong dito sa Pilipinas. So, masasabi, talagang malaking challenge po, ano? Kasi napakalawak ng bansa natin. Yung iba nagpunta na ng Visayas at Mindanao, tapos ilan lang po ang PAOK. Hahabulin natin sila, Cheryl, kasi ito po ay isang mandatong ibinigay sa atin ng Pangulo. Hindi ho po pwedeng mapahiya ang ating Pangulo sapagkat ito ay isang justified na kautusan sa amin. Binaboy ang ating bansa at ginawang scam center ng mga magpupugo ito noong nakaraang mga taon. So ngayon na dumating ang isang decisive na administrasyon na talagang gustong usigi ng mga scammers na ito, hindi ho natin babaliwalain ito. Dire-diretso ho tayo sa pag-operate at pag-neutralize sa mga to. Hanggat kakayanin, Cherry. Hanggat kakayanin. Marami pong salamat sa inyong oras, PAOK spokesperson Winston John Casio.